Ako si Rodel, isang albularyo. Sanay ako sa mga tawag sa gabi. Sa mga taong humihingi ng tulong dahil may ibang gumanggambala sa kanila. Pero sa lahat ng kaso na napuntahan ko, isa lang ang hindi ko kailanman malilimutan. Ang trabahong akala ko ay ordinaryo lang, pero halos ikabaliw ko. Isang araw may tumawag sa akin, mahinang boses ng matanda, nanginginig na parang galing sa ilalim ng lupa. Humihingi raw siya ng tulong para sa anak niyang may karamdaman. May kabayaran at may tirahan at pagkain araw-araw. Pagdating ko sa bahay, agad kong naramdaman ang bigat ng paligid. Tahimik, walang ibon, walang hangin, pero parang may humihinga sa likod ng bawat puno. Malawak ang lupa at ang bahay ay tila luma pero malinis. May kakaibang amoy na hindi ko maipaliwanag, parang pinaghalong insenso at bulok na laman. Sinalubong ako ng mag-asawang sina Mang Arturo at Aling Lita at ang anak nilang si Elisa, ang dalaga, maputlang maputla. Halos walang buhay sa mga mata. Nang abutin ko ang kamay niya, malamig, parang bato. "Kuya Rodel, salamat po. Gusto lang naming gumaling ang anak namin," sabi ng ina. Tumango ako, pero habang kumakain kami, may napansin ako sa ulam nila. Sobrang itim at amoy bakal. Si Mang Arturo hindi ngumunguya, nilununok lang. Si Elisa nakatingin lang sa akin at sa bawat sandaling lumilipas parang unti-unting humahaba ang ngiti niya. Kinagabihan, habang nagdarasal ako, may naririnig akong mga yabag sa kisame. Mabagal, mabigat. Pero may tunog ng kuko na kumakayod sa kahoy. Nilakasan ko ang loob ko, binuksan ko ang bintana at doon ko nakita ang isang nilalang na nakadikit sa bubong, nakabaliktad, nakangisi at tumutulo ang dugo mula sa bibig. Napatras ako, nagsindi ng kandila at binigas ang dasal ng pangtaboy. Biglang tumahimik, pero ilang segundo lang ay may bumulong sa tenga ko. "Huli ka na, Rodel." Kinabukasan, pagbangon ko may marka na ng kuko sa pinto. 3 guhit, malalim. Tinanong ko si Aling Lita, pero ngumiti lang siya. At ang sinabi niya ay baka daga lang daw. Daga? Paano kung may kasamang amoy ng dugo at abo? Sa ikatlong gabi, hindi na ako makatulog. Naririnig ko ang mga halakhak na mahina, pero galing sa paligid ng bahay. May kumakaluskos sa sahig. May humihinga sa tabi ng kama. Nang sumilip ako, nakita kong may kamay na lumalabas mula sa ilalim ng kama, mahaba, payat at parang nabubulok. Bumukas ang pinto. Si Elisa nakatayo sa dilim. Hawak ang isang kandila na ang apoy ay kulay itim. "Kuya Rodel, gusto kong gumaling, pero bago ako gumaling, may kailangan akong tikman." Napalunok ako habang papalapit siya. Nagbago ang anyo niya. Ang balat niya ay pumuputok, may lumalabas na usok at ang mga mata niya ay nagiging kulay dilaw. Tumalon ako palabas ng silid, sinindihan ang langis na dala ko at ibinuho sa sahig. Pumutok ang liwanag at nagsisisigaw siya. Lumakas ang hangin at sa labas naririnig ko si Mang Arturo na humahagik-hik na parang hayop. Tinakbo ko ang hagdanan, pero sa bawat baitang na may nakalawit na kamay na humahawak sa akin. Naririnig ko ang mga tinig na huwag kang aalis. Dito ka na, isa ka na sa amin. Nang makarating ako sa pintuan, may nakita akong larawan ng pamilya nila. Ngunit sa larawan, nakatayo ako sa gitna nila, nakangiti. Nahulog ko ang buti ng langis at sa sandaling iyon, bumuka ang sahig. May umuungol sa ilalim, may mga matang sumisilip. Napasigaw ako at tumakbo palabas.
Hindi ko alam kung paano ako nakalabas, pero nang magising ako, nasa gitna ako ng kalsada. Ayon sa mga pulis, nakita nila akong umaatungal sa tabi ng abo. Wala na raw bahay doon na parang sumabog. Pag-uwi ko sa baryo, tahimik ako. Akala ko tapos na. Pero isang gabi, habang nagdarasal ako, naririnig kong may kumakatok. 3 beses, mabagal, mabigat. Nang silipin ko, may batang babae sa labas. Maputla, duguan ang labi at may itim na apoy sa mga mata. "Kuya Rodel, gutom pa ako," sabi niya. Sinara ko agad ang pinto, pero sa likod ko may boses na bumulong. "Rodel, nakatira na siya sa loob ng bahay mo." Tuwing gabi may naririnig akong naglalakad sa kisame. Mabagal, mabigat at sa bawat yapak ay may kasamang halakhak na galing sa dilim.